Ibinenta ko ang bahay na akala niya ay sa kanya. Ang bahay na ipinundar ko mula sa aking dugo at pawis. Sa isang pirma lang, nawala ang lahat. Hindi ito paghihiganti. Para sa akin, ito ay katarungan. Tumayo ako sa harap ng bahay na iyon. Ang bahay na pinangarap ng aking kaisa-isang anak na si Angela. Ang bubong na sumilong sa kanya at sa kanyang asawang si Marco. Ang mga pader na saksi sa lahat ng sakripisyo ko para sa kanila. At sa isang iglap, kinansela ko ang lahat, ang mga bayarin sa ilaw, sa tubig, maging ang mortgage na ako ang nagbabayad buwan-buwan. Pagkatapos, ipinagbili ko ito nang walang paalam, nang walang anumang pagsisisi. Bakit ko ginawa ang isang bagay na ganito kalupit sa sarili kong anak? Dahil sa isang mensaheng natanggap ko mula sa kanya? Isang mensaheng sumira hindi lang sa mga plano ko, kundi pati na rin sa puso ko. Nagsimula ang lahat sa isang pangarap. Isang pangarap na makasama ang aking anak sa isang lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Ang Europa. Paris, ang lungsod ng mga ilaw. Ako ang nagplano ng lahat, bawat detalye. Mula sa pagbili ng mga tiket sa eroplano hanggang sa pag-book ng hotel na may magandang tanawin. Pinag-ipunan ko ito gamit ang pera mula sa aking retirement. Ang perang dapat sana ay para sa aking pagtanda, pero para sa aking anak, walang halaga ang katumbas ng kanyang kaligayahan. Iyon ang akala ko. Nakatayo ako noon sa harap ng aking aparador, hawak ang paborito kong polo shirt. Nangingiti ako habang iniisip ang sarili ko na suot ito habang naglalakad kami sa mga kalsada ng Paris. Ang aking maleta, nakabukas sa ibabaw ng kama, tila isang pangako ng isang magandang paglalakbay. Puno na ito ng mga damit na maingat kong pinili. Mga damit na magaan, komportable para sa mahabang lakaran. Mayroon pa akong listahan ng mga restaurant na gusto naming subukan. Mga lugar na nireserba ko pa, 2 buwan ang nakalipas para lang masigurong magiging perpekto ang lahat. 6 na oras na lang bago ang aming flight. Ang puso ko, tumitibok ng may halong kaba at pananabik. Iyon ang pakiramdam na laging dala ng isang bagong abentura. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang text message mula kay Angela. Inaasahan ko na isang paalala lang ito. Siguro, isang tanong kung handa na ba ako o kung ano ang oras ng aming pagkikita sa airport. Ngunit ang mga salitang nabasa ko ay parang mga patalim na tumusok sa aking dibdib, isa-isa. Ang sabi sa text, "Paano kasi hindi ka nasasama sa amin sa Europa?" Napahinto ako, pinasa ko ulit. Baka nagkamali lang ako ng basa, pero malinaw na malinaw ang mga letra. "Pa, hindi ka nasasama sa amin sa Europa." Kasunod nito, isa pang mensahe. Sabi ni Marco, mas maganda kung ang bakasyong ito ay para lang sa pamilya. Pamilya, pamilya. Paulit-ulit na umikot sa isip ko ang salitang iyon. Pamilya lang? Ako? Hindi ba ako pamilya? Ako ang kanyang ama. Ako ang nag-iisang magulang na nagpalaki sa kanya matapos pumanaw ang kanyang ina. Ibinigay ko ang lahat, ang aking oras, ang aking lakas, ang aking pera. Lahat ng naipon ko, ibinuhos ko para sa kanyang kinabukasan. Nang ikasal siya, ako ang gumastos para sa isang grandiosong selebrasyon. Mahigit 1 milyong piso. Homewin 500 euro. Matapos kong kanselahin ang aking tiket, ang bahay ay biglang naging napakatahimik. Ang katahimikan na dati ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngayon ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa akin, nagpapahirap sa aking paghinga. Ang bawat sulok ng bahay ay may paalala ng biyaheng hindi na matutuloy. Ang mga travel guide na may mga maliliit na marka, nakatupi sa mga pahinang gusto naming puntahan. Ang bagong kamera na binili ko para lang sa okasyong iyon. Lahat ay tila nangungutya. Lumipas ang maghapon na parang anino lang ako sa sarili kong tahanan. Hindi ako kumain ng tanghalian, ni hindi ko magawang buksan ang telebisyon. Tinititigan ko lang ang aking telepono, umaasa. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Siguro isang text mula kay Angela na nagsasabing nagkamali lang siya, na isang masamang biro lang ang lahat. Pero walang dumating. Gabi na nang sa wakas ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na gumalaw.
Ang gutom ay nagsimulang kumalam sa aking tiyan, pero hindi ang pagkain ang hanap ng aking sistema. Ang hanap ko ay isang bagay na makakapagpamanhid sa sakit. Isang bagay na makakalibang sa aking isipan kahit sandali. Binuksan ko ang aking Facebook account. Isang pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali. Ang una kong nakita ay mga litrato ng pusa ng aking kapitbahay. Pagkatapos ay isang recipe na ibinahagi ng isa kong kaibigan. Mga walang kwentang bagay na sa ibang araw ay hindi ko papansinin. Ngunit ngayon, ang mga simpleng bagay na ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa. Patuloy akong nag-scroll at doon ko ito nakita. Isang larawan na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang mga magulang ni Marco, nakatayo sila sa harap ng Eiffel Tower, ang mga ngiti nila ay abot hanggang tainga. Ang ilaw ng tore sa likuran nila ay nagbibigay liwanag sa kanilang masayang mga mukha. Ang caption, simula ng pinakamagandang bakasyon ng pamilya kailanman. Ang oras na ipinost ito, 2 oras lang ang nakalipas. Biglang nanlamig ang aking mga kamay. Baka naman nagkataon lang. Baka hiwalay ang kanilang biyahe. Baka luma itong litrato na ngayon lang nila na isipang ibahagi. Pilit kong kinukumbinsi ang aking sarili. Ngunit sa ilalim ng pag-asang iyon, mayroong takot. Isang takot na alam kong may mas malalim pa rito. Nanginginig ang aking daliri nang i-click ko ang kanilang profile para makita ang iba pang mga larawan. At doon, ang katotohanan ay sumampal sa akin ng buong lakas. Isang panibagong litrato. Sa parehong lugar, sa parehong oras. Ngunit sa pagkakataong ito, 4 na tao na ang nasa larawan. Ang mga magulang ni Marco, si Marco, at ang aking anak na si Angela. Magkakasama silang nakaupo sa isang cafe sa Paris. May mga baso ng alak sa kanilang mesa. Ang kanilang mga ngiti malawak at walang bahid ng anumang alalahanin. Ang caption na isinulat ni Angela ang tuluyang nagwasak sa akin. Nagpapasalamat sa oras na ito kasama ang pamilya sa lungsod ng mga ilaw. Pamilya. Pinilang ko ang mga mukha sa larawan. 1, 2, 3, 4 sila. At ako, nasaan ako sa definisyon nila ng pamilya? Ang salitang pamilya na ginamit niya para itaboy ako, ngayon ay ginagamit niya para ipagdiwang ang kanilang pagsasama. Ang sakit, hindi ito maipaliwanag. Parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong katawan ko. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, ngunit ang liwanag mula sa screen ay patuloy na nagpapakita ng kanilang masasayang mukha. Tumayo ako at naglakad-lakad sa sala. Tumingin ako sa bintana at nakita ang mga ilaw sa bahay ng aking kapitbahay. Isang pamilya na magkakasamang kumakain ng hapunan. Ang pagtataksil ay bumalik na parang isang malakas na alon, mas malakas kaysa sa nauna. Pinulot ko muli ang telepono, umaasang nagkamali lang ako ng pag-intindi, ngunit naroon pa rin sila, ang mga litrato, ang mga ngiti, ang mga timestamp. Silang 4 magkakasama sa syudad na pinangarap kong bisitahin. Tinatamasa ang bakasyong ako ang nagplano. Sinusunod ang itineraryong ako ang nagsaliksik. Tumingin ako sa aking refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Isang matandang lalaki na may malungkot at guwang na mga mata. Sa likod ng aking refleksyon, ang imahe pa rin nila. Ang kanilang kaligayahan ay nakapatong sa aking kalungkutan. Isang malinaw at masakit na paalala kung saan ako nakalugar sa kanilang buhay. Hindi ako pamilya, isa lang akong hadlang, isang abala sa kanilang perpektong bakasyon. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang mga imahe ng kanilang mga litrato sa bakasyon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan, kahit na nakapikit ang aking mga mata. Bawat ngiti nila, bawat tawa, ay parang isang insulto. Kinaumagahan, sumikat ang araw na may kulay, abong liwanag, tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ko. Alam ko, kailangan ko ng mga sagot, hindi ko maaring hayaan na ganito na lang ito. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sasabihin ko kay Angela. Ang time difference ay nangangahulugang hapon na sa Paris, tamang-tama para sa isang tawag.
Huminga ako ng malalim at idinayal ang kanyang numero. Ang mamahaling tunog ng international ringtone ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng aking kusina. 3 ring, 4 na ring, at sa wakas, narinig ko ang kanyang boses, masaya at puno ng buhay. "Hello pa!" Narinig ko ang ingay sa background. Ang boses ni Marco, ang tunog ng mga sasakyan, ang abalang kapaligiran ng isang syudad sa Europa. Kailangan kong maintindihan ang isang bagay, sabi ko, walang anumang pagbari. "Ano yon pa?" Tila wala siyang kamalay-malay, marahil ay tumitingin sa isang monumento o bintana ng isang tindahan. "Nakita ko ang mga litrato sa Facebook," sabi ko, pinipilit na maging kalmado ang aking boses. "Kasama ninyo ang mga magulang ni Marco." Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, ang kanyang boses ay nagbago. Naging depensibo. "Pa, kaya naming ipaliwanag yan." Ang mga salitang iyon, tila inihanda na. Isang scripted na sagot. "Sabi mo, para lang ito sa pamilya," git ko. "Ano ako kung ganoon?" Ang tono niya ay lalong nanlamig. "Pa, tingnan mo, sabi ni Marco, masyado ka raw makulit. Ayaw niyang masira ang bakasyon niya." Makulit. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Masira. Ako ang magsisira ng bakasyon nila? Ako ang nagplano ng biyaheng ito, halos pabulong kong sabi. Ako ang bumili ng mga tiket. Ang boses niya ay lalong tumaas. Ang mga magulang ni Marco ay nagbayad para sa kanilang sarili. Hindi nila inaasahan na aalagaan namin sila? Palagi. Palagi. Ang salitang iyon ay parang isang akusasyon. Tila ba ako ay isang pabigat, isang responsibilidad na ayaw na nilang pasanin. Sinubukan kong magpaliwanag. Sinabi ko na sinuportahan ko sila dahil iyon ang pinili nila. Ngunit pinutol niya ako. "Hindi namin hiningi na isumbat mo yan sa amin." Narinig ko ang tawa ni Marco sa background, tumatawa tungkol sa ibang bagay. Ang tunog ng kanyang walang pakialam na tawa ay nagpatigas sa aking panga. "Sa totoo lang, Pabes," pagpapatuloy ni Angela, "ang bawat salita ay puno ng lason. Tama si Marco, masyado kang needy." Needy. Ang salitang iyon ang pinakamasakit sa lahat. Ang telepono ay biglang bumigat sa aking kamay. "Naiintindihan ko," sabi ko. "Ang boses ko ay walang emosyon." "Mabuti, mag-uusap tayo pag-uwi namin." Isang pangako na walang laman, isang pagbabanta. "Naiintindihan ko," ulit ko. Needy. Ibinaba ko ang tawag ng hindi man lang nagpapaalam. Ang salitang needy, maiksoabit, makulitambuol, pabigat, umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang isang sumpa. Naglakad ako papunta sa aking opisina. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ng pamilya. Ako na tinuturuan si Angela na magbisikleta. Ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ang araw ng kanyang kasal kung saan buong pagmamalaki ko siyang inihatid sa altar na may mga luha ng saya sa aking mga mata. Dahan-dahang nagsikuyom ang aking mga kamao habang tinititigan ang mga larawang ito, mga larawan ng isang relasyon na mali pala ang aking pagkakaintindi. Sa isang litrato, karga ko ang sanggol na si Angela. Ang aking refleksyon sa salamin ng picture frame ay nagpakita ng isang mas matandang lalaki, mas matigas na ngayon, na may malamig na bagay na unti-unting lumalaki sa likod ng kanyang mga mata. Inabot ko at inayos ang isang litrato na medyo tabingi. Ang maliit na kilos na yon ay parang may malaking kahulugan. Para bang hindi lang isang litrato ang aking inaayos, kundi ang buong pananaw ko sa buhay. Nanatili ako sa aking opisina matapos ang tawag na iyon, napapaligiran ng mga ebidensya ng isang bagay na akala ko ay pagmamahal, ngunit pakinabang lang pala. Bawat litrato sa dingding ay nagkukuwento ng isang panig na ngayon ko lang naiintindihan ng tama. Ang litrato sa kasal kung saan ko inihatid si Angela sa altar, gumastos ako ng 1,500,000 kron para sa araw na iyon. Bawat detalye ay perpekto dahil gusto kong maging masaya siya. Ang litrato sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo, ako ang sumalo sa kanyang mga student loan nang hindi makahanap ng trabaho si Marco pagkatapos ng sarili niyang graduation. Ang mga litrato noong naghahanap sila ng bahay, ako ang nag-co-sign sa kanilang mortgage nang hindi sila maaprobahan ng bangko. Ang mga litrato tuwing Pasko
ay nagpapakita ng mga mamahaling regalo sa ilalim ng Christmas tree na ako ang bumili. Bawat alaala ay nagdagdag ng bigat sa aking dibdib, isang lumalaking presyon na nagpahirap sa aking paghinga. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa at inilabas ang mga bank statement at resibo na itinago ko dahil sa ugali. Ang down payment para sa kanilang bahay, $2,000 mula sa aking retirement fund, pera na inipon ko para sa aking sariling kinabukasan. Ang mga bayarin sa kotse na ako ang umako nang mawala ng unang trabaho si Marco. Mga credit card bill na ako ang nagbayad kapag kinakapos sila. Ang pondo para sa bakasyon na ilang taon kong binuo. Ang perang bumili ng kanilang mga tiket papuntang Europa. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Naalala ko ang mga plano, ang mga sakripisyo na mas malalim pa sa piso. Ang fishing trip kasama ang mga dati kong kaibigan na kinansela ko dahil kailangan ni Angela ng mag-aalaga sa aso. Ang babae sa book club na nag-anyaya sa aking maghapunan, tumanggi ako dahil kailangan ni Angela ng tulong sa paglipat. Ang sarili kong mga pangarap na maglakbay ay paulit-ulit na naantala habang sinusuportahan ko ang sa kanila. Ang mga hapunan tuwing linggo kung saan halos hindi ako pinapansin ni Marco, ang mga pagtitipon tuwing holidays kung saan pakiramdam ko ay isa akong tagalabas, ang mga banayad na paraan kung paano niya ipinaramdam sa akin na hindi ako welcome sa kanilang buhay habang sabay na tinatanggap ang aking pinansyal na suporta. Ang pattern ay napakalinaw na ngayon, hindi ako makapaniwala na hindi ko ito napansin noon. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinataob ko ang mga litrato, hindi ko na kayang tingnan pa ang mga ito. Ang salitang needy ay paulit-ulit na tumutugtog sa aking isipan. Bigla na may nakakagulat na kalinawan na unawaan ko ang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging minamahal at pagiging kapaki-pakinabang. Hindi nila ako kailanman hiniling na sumali sa kanilang buhay. Hiniling nila sa akin na punduhan ito. Tumayo ako ng napakabilis, ang aking upuan ay gumulong paatras at tumama sa dingding. Sa salamin sa itaas ng aking mesa, nakita ko ang isang tao na pinagsamantalahan sa loob ng maraming taon. Isang tao na ipinagkamali ang kabutihang loob sa pag-ibig at nakatanggap ng manipulasyon bilang kapalit. Ang refleksyon ay nagpakita ng isang lalaki na naging matiyaga, mapagbigay at mapagtiwala at sinuklian ng pagtataksil at pagbabaliwala. Pinuksan ko ang aking laptop at tinitigan ang aking bank account dashboard. Ang cursor ay nanginginig sa ibabaw ng seksyon ng Authorized Users, kung saan parehong may access si Angela at Marco sa aking mga account. Isang click na lang, at mababago ang lahat. Ngunit isinara ko ang laptop nang hindi nag-click. Ang desisyon ay nakabitin. Ang tensyon ay namumuo na parang isang bagyo. Ang ilang mga desisyon ay nangangailangan ng higit pa sa bugso ng damdamin. Ang ilang mga desisyon ay nangangailangan ng pagpaplano. Naupo ako sa mabigat na katahimikan ng aking opisina. Ang laptop ay nakasara sa aking harapan na parang isang pintuan na hindi ko pa handang buksan. Ang bigat ng maraming taon ng manipulasyon ay pumipiga sa aking mga balikat. Bigla, pinutol ng aking telepono ang katahimikan. Ang pamilyar na tunog ng notifikasyon mula sa aking banking app, halos hindi ko ito pinansin. Inaasahan ko na isa na namang spam tungkol sa credit monitoring o mga promotional offer. Ngunit may kung anong nag-udyok sa akin na kunin ito. Siguro, ang pangangailangan lang para sa anumang distraksyon mula sa madilim na mga iniisip ko. Ang screen ay nagpakita ng isang alerto. Transaction processed. Pinuksan ko ang banking app gamit ang aking fingerprint. Inaasahan kong makita ang aking buwanang bayarin sa kuryente o singil sa grocery. Sa halip, ang mga detalye ng transaksyon ay lumabas na parang isang suntok sa sikmura. $150 sa isang restaurant sa Paris, France. Ang timestamp ay nagpapakita ng 2 oras lang ang nakalipas, tamang-tama sa oras ng kanilang tanghalian sa Paris. Ang aking isip ay mabilis na nagkonekta ng mga tuldok na may masakit na kalinawan. Ginamit ni Angela ang aking supplementary card. Ibinigay ko sa kanya iyon para sa emergency access. Maraming taon na ang nakalipas nung nagsisimula pa lang siyang bumuo ng kanyang credit.
Nung akala ko ay tinutulungan ko siyang maging independent sa pananalapi. Ang kabalintunaan ay parang apoy na sumusunog sa aking dibdib. Ibinukod nila ako sa kanilang bakasyon ng pamilya, ngunit ginagamit ang pera ko para bayaran ang kanilang mga magagarbong pagkain sa Paris. Nag-scroll ako sa mga kamakailang transaksyon na may papalaking hindi paniniwala, mga singil sa hotel, mga pinamili sa mga butik, mga bayarin sa mga atraksyong panturista. Lahat ay nasa aking card, habang ang mga magulang ni Marco ay di umano inagbabayad para sa kanilang sarili at hindi inaasahan na aalagaan namin sila palagi. Tumayo ako, paikot-ikot sa aking opisina, hawak ng mahigpit ang telepono. Bawat litrato ng pamilya sa dingding ay tila iba na ngayon. Parang mga ebidensya sa isang kaso na sa wakas ay nagsisimula ko ng maintindihan. Isang parirala ang nabuo sa aking isipan, malinaw at tiyak. Ito na ang aking pagkakataon. Binuksan ko ang seksyon ng card management ng app. Nag-navigate papunta sa authorized users. Ang pangalan ni Angela ay nakaupo doon sa itim na digital na mga titik na kumakatawan sa mga taon ng pinansyal na access na ipinagkaloob ko dahil sa pag-ibig at sinuklian ng manipulasyon. Isa pang notifikasyon ang tumunog sa aking screen. $201 sa isang mamahaling tindahan sa Paris. Namimili siya. Habang ako ay nag-iisa sa aking bahay, pinoproseso ang kanilang pagtataksil. Yun na ang nagpasya para sa akin. Ang aking daliri ay lumutang sa ibabaw ng Remove User button para sa isang sandali. Ang mga tao ng pagiging isang sumusuportang ama ay nakikipaglaban sa lumalaking katiyakan na ang suporta at pagsasamantala ay magkaibang mga bagay. Lumitaw ang confirmation screen. Sigurado ka ba? Ang aksyon na ito ay hindi na mababawi. Pinili ko ang oo, alisin agad. Kinumpirma ng screen. Authorized user access revoked. Naramdaman ko ang unang lasa ng tunay na kontrol sa loob ng maraming taon. Isang pakiramdam na parehong banyaga at kasiya siya. Maingat kong ibinaba ang telepono sa aking mesa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mukha. Naglakad ako papunta sa kusina para magtimpla ng kape. Ang aking mga kilos ay mas may layunin kaysa dati. Ang revolusyon, ang aking tahimik na revolusyon, ay nagsimula na. Kinaumagahan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nasiyahan ako sa aking kape. Ang aroma nito ay tila mas matapang, ang lasa nito ay tila mas malinaw. Nakaupo ako sa aking mesa sa kusina, pinabasa ang dyaryo nang biglang tumunog ng walang tigil ang aking telepono. Ang international number, pamilyar na sa akin. Tiningnan ko ang orasan. 9:09 ng umaga dito, na nangangahulugang 4:00 ng hapon sa Paris. Hinayaan ko itong mag-ring ng 2 beses bago ko sinagot. Wala na ang dating ako na sabik sumagot na nag-aalalang makaligtaan ang tawag nila. Magandang umaga rin sa iyo, Angela, sabi ko. Narinig ang matalas niyang paghinga sa kabilang linya. Pa, anong ginawa mo sa card? Ang boses niya ay agad na nanguutos. Walang anumang pagbati o pag-aalala kung kumusta ako. Inalis ko ang access mo sa aking account, simpleng sagot ko. Huwag mo akong lokohin. Sinubukan kong magbayad para sa tanghalian at na-decline ito sa harap ng mga magulang ni Marco. Ang talas ng kanyang boses ay kayang makasugat ng salamin. 3 beses bumalik ang waiter. Nakakahiya. Ang bawat salita niya ay puno ng galit, hindi dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa kahihiyang idinulot nito sa kanya. Siguradong nakakahiya nga yan, sagot ko, habang humihigop ulit ng aking kape. Ang kalmadong sagot ko ay tila lalong nagpagalit sa kanya. Nakakahiya? Nakakamatay sa hiya? Hindi mo maaring gawin yan! Kailangan ko ang card na yan! Para saan? Tanong ko. Akala ko ba ayaw mo na inaalagaan kita palagi? Narinig kong huminga siya ng malalim, halatang nagpipigil ng galit. Ibang-iba yon ang sigaw niya. Talaga ba? Nagkaroon ng katahimikan at narinig ko ang mga pabulong na pag-uusap sa background bago siya bumalik na may lason sa kanyang boses. Ayusin mo to ngayon din, kung hindi, may mga kahihinatnan. Ang banta.
Ang pamilyar na banta na ginagamit niya kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya. Ngunit ngayon, wala na itong talab sa akin. Anong uri ng kahihinatnan? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado pa rin. Nag-uusap na kami ni Marco, sabi niya. Pag-uwi namin, maghahanap kami ng mga care facility. Natigilan ang aking tasa ng kape sa kalagitnaan ng pag-angat. Care facility? Isang home for the aged. Tumatanda ka na pa, sabi niya. Ang kalupitan sa kanyang tono ay nakakapangilabot. Halatang hindi mo na kayang hawakan ang iyong pananalapi ng responsable. Ibenta namin ang bahay mo para may pambayad. Hindi mo naman kailangan ng ganyang kalaking espasyo. Narinig ko ang boses ni Marco sa background, nagdidikta. Sabihin mo sa kanya, para rin to sa kabutihan niya. At inulit niya ang sinabi ng asawa niya. Sabi ni Marco, para rin to sa sarili mong kabutihan. Nanatili akong tahimik, pinoproseso ang kanilang mga banta. Gusto nila akong isilid sa isang institusyon at ibenta ang aking tahanan dahil lang itinigil ko ang pagpundo sa kanilang mga luho sa bakasyon. Ang kapal ng kanilang mukha ay hindi ka panipaniwala. Ang pagiging walang utang na loob, nakakabingi. Pa, nakikinig ka ba? Sigaw ni Angela sa telepono. Ibalik mo ang access ko sa card. Narinig ko ang bawat salita. Mahinahon kong sabi, mabuti kaya ayusin mo na. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan sa loob ko. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sakit ay nawala. Napalitan ito ng isang matatag at hindi matinag na desisyon. Hindi. Isang salita lang, ngunit sapat na iyon. Anong ibig mong sabihin hindi? Gulat niyang tanong. Ang ibig kong sabihin ay hindi. Magsaya kayo sa natitirang bahagi ng bakasyon ng pamilya ninyo. Pa, wag mong... Ibinaba ko ang tawag. Ibinaba ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ibinaba ko ang telepono sa mesa, nakataob. Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking kusina sa aking hardin na maayos na inaalagaan. Ang bahay na ito, na tinirhan ko sa loob ng 30 taon. Bayad na ng buo, ang pangalan ko lang ang nasa titulo. Ang bahay na akala nila ay maaari nilang ibenta para itapon ako sa isang lugar na kumbinyente para sa kanila. Tumayo ako na may bagong layunin, hindi ko na tinapos ang aking kape. Naglakad ako papunta sa aking opisina na may determinadong mga hakbang. Marami pang dapat gawin. Kinuha ko ang titulo ng aking bahay mula sa filing cabinet. Inilatag ito sa aking mesa na parang isang plano para sa isang laban. Ngunit hindi ang sarili kong titulo ang aking pinag-aaralan. Ito ay ang ikalawang dokumento ng ari-arian ang para sa bahay ni na Angela at Marco sa Maple Street. Ang pangalan ko, ang nag-iisang pangalan. Sa titulo, ganoon na mula pa noong binili ko ito para sa kanila. Naalala ko ang pag-uusap namin 2 taon na ang nakalipas. Sinabi nila, para lang to sa mortgage approval pa, ililipat din namin sa pangalan namin kapag naayos na ang lahat. Ang kapag naayos na ay hindi dumating. Palagi silang masyadong abala sa kanilang buhay para asikasuhin ang mga papeles. Palaging nangangako na gagawin ito sa susunod na buwan, sa susunod na taon. At ako, dahil sa tiwala ay hinayaan ko lang. Ngayon, nagpapasalamat ako sa kanilang katamaran. Hinanap ko ang business card ni Marcus Chen sa aking drawer. Siya ang real estate agent na nagbenta sa akin ng parehong ari-arian. Isang mapagkakatiwalaang tao na nakakaintindi ng diskresyon. Kinuha ko ang aking mga susi at nagtungo sa pinto. Habang nagmamaneho papunta sa kanyang opisina, dumaan ako sa mga pamilyar na kalsada ng aming bayan. Kumaway si Aling Nena mula sa kanyang hardin habang papaalis ako. Ang kanyang palakaibigang kilos ay isang paalala kung gaano kanormal ang umagang ito sa paningin ng iba. Makalipas ang 20 minuto, pumarada ako sa Chen Real Estate. Si Marcos ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang computer nang pumasok ako. Ang sorpresa at kasiyahan ay mababakas sa kanyang mukha. Gary, mabuti at napadalaw ka. Kamusta ang pagre-retiro? Kailangan kong ibenta ang ari-arian sa Maple Street, sabi ko, walang paligoy-ligoy. At kailangan kong maibenta ito ng mabilis. Natigilan siya. Ang kanyang mga matang sanay na sa negosyo ay may nabasa sa aking ekspresyon. Ang bahay na binili mo para kay Angela, sabi niya.
Maayos ba ang lahat? Maayos ang lahat, sagot ko. Kailangan ko lang itong maibenta. Kamusta ang market ngayon? Humarap si Marcos sa kanyang computer, mabilis na hinahanap ang mga katulad na bentahan. Mainit ang market ngayon, sabi niya. Ang mga ari-arian na tulad niyan sa lugar na iyon. Nagkamay kami. Pinahahalagahan ko ang kanyang profesionalismo, ang paraan ng hindi niya pagtatanong ng mga hindi kinakailangang bagay. Habang naglalakad pabalik sa aking sasakyan, naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam. Ang plano ay gumugulong na. Ngunit hindi pa ito tapos. Pag-uwi ko, binuksan ko ang aking laptop at nag-search ng moving services. Nakita ko ang Dave's Honest Moving, isang maliit na negosyo na may magagandang review. Pamilya ang may-ari sa loob ng 15 taon. Dave's Moving, si Dave po ito. Isang malalim at direktang boses ang sumagot. Kailangan ko ng tulong sa paglipat ng ilang gamit bukas, sabi ko. Medyo time-sensitive ang sitwasyon. Bukas ng umaga, kung maaari, sabi ko, isang buong bahay na gamit. Ibinigay ko sa kanya ang address ni Angela, ipinaliwanag na kailangang dalhin ang lahat sa isang storage unit. Sa loob ng ilang minuto, nakaayos na ang lahat. Isang truck at 2 tao, magsisimula sila ng 8:00 ng umaga. Ang mga residente ay wala sa bayan, dagdag ko. Mas gusto kong matapos ang lahat bago sila bumalik. Naiintindihan ko, sabi ni Dave. Sitwasyon ng pamilya. Ang tono niya ay nagpapahiwatig na nakaranas na siya ng mga ganitong sitwasyon. Isang bagay na ganyan. Ang lahat ay naaayon sa plano. Dumating ako sa ari-arian sa Maple Street ng 7:45 ng umaga, 15 minutos bago ang usapan, gaya ng aking nakasanayan. Ang pamilyar na bahay ay tila iba na sa akin ngayon. Hindi na ito ang tahanan ng aking anak, kundi isang ari-arian na kailangang linisin. Ang moving truck ni Dave ay nakaparada na sa labas. Si Dave, isang matipunong lalaki na nasa edad 50, ay lumabas mula sa truck. Mr. Owens, sabi niya, inilahad ang isang magaspang na kamay. Binuksan ko ang pinto gamit ang aking spare key. Ang bahay ay tahimik at walang laman na tila angkop sa sitwasyon. Naglakad kami sa bawat silid. Itinuro ko kung ano ang pag-aari nina Angela at Marco, na siyang lahat ng bagay. Ang mamahaling sectional sofa na binili ko para sa kanila noong Pasko. Ang kumpletong home office setup ni Marco na may mga gaming equipment. Ang malawak na wardrobe ni Angela na pumupuno sa 2 walk-in closet. Nagsimula ang mga tauhan ni Dave. Pinalot at nilagyan nila ng label ang bawat kahon ng may sistema. Pinilit kong tumulong sa kabila ng pagtutol ni Dave. Hindi pa ako ganoon katanda, sabi ko sa kanya. Dinala ko ang mga kahon na may markang mga libro ni Angela at gamit pang sports ni Marco. Nakaramdam ako ng isang kakaibang kasiyahan habang pinapanood ang kanilang mga ari-arian na metodikong iniimpake. Sa kanilang kwarto sa loob ng aparador, nakita ko ang mga photo album mula sa kanilang kasal. Habang binubuklat ko ito, napansin ko na halos wala ako sa mga litrato. Ang pamilya ni Marco ang laging bida sa bawat kuha, habang ako ay nasa 3 litrato lang siguro, palaging nasa gilid. Isinara ko ang album at ibinigay sa tauhan ni Dave. Silid bawat silid, nilinis namin ang bahay. Mga mamahaling gamit na nakalimutan ko nang ako ang bumili. Mga designer na handbag, mga electronic gadget, ang leather na dining set na binili ko para sa kanilang unang anibersaryo. Nagsimulang sumakit ang aking likod, ngunit nagpatuloy ako, dala ng isang layunin na matagal ko nang hindi naramdaman. Sa isang kwarto na dapat sana ay magiging nursery, nakita ko ang mga gamit ng sanggol na maaga nilang binuo para sa mga apo na hindi dumating. Sa isang sandali pumasok ang pagdududa. Masyado ba akong malupit? Pagkatapos sa drawer ni Marco, nakita ko ang kanyang mga credit card statement, mga mamahaling binili habang sinasabi nilang kapos sila sa akin. Ang pagdududa ay ganap na naglaho. Pagsapit ng 11:30 ng umaga, tapos na kami. Ang mga silid ay umaalingaw-ngaw na ngayon. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga walang laman na sahig. Kinandado ko ang pinto at isinilid ang mga susi sa aking bulsa. Sinundan ko ang moving truck papunta sa secure storage kung saan pinanood kong mawala ang kanilang mga ari-arian sa Unit 47B. Binayaran ko si Dave ng cash
Dinagdagan ko pa ng malaking tip. Sana maayos ang lahat para sa iyo, Mr. Owens, sabi niya, nang may tunay na malasakit. Habang nagmamaneho pa uwi mag-isa, nakita kong umilaw ang aking telepono. Isang notifikasyon mula sa Facebook. Sa loob ng aking bahay, tiningnan ko ito. Nag-post si Angela ng mga galit na status. Ang ilang mga tao ay walang respeto sa privacy ng pamilya. Ang mga komento ay puno ng mga kaibigan na nagtatanong kung ano ang nangyari at si Angela ay gumaganap na biktima ng perpekto. Isinara ko ang Facebook nang hindi sumasagot at tinawagan si Marcus Chen. Gary, magandang balita, masayang sabi ni Marcus. Meron tayong seryosong buyer, cash offer. Isang batang mag-asawa na kalilipat lang dito para sa trabaho. Huminto siya para sa epekto. Ang offer ay 6,150,000. Mas mataas kaysa sa inaasahan namin. Ang numero ay nagbigay sa akin ng kasiyahan. Kailan nila gustong isara ang deal? Yun na nga gusto nilang isara agad. Maaari silang lumipat ngayong weekend kung posible. Tiningnan ko ang aking kalendaryo, Huwebes ngayon. Kaya mo bang asikasuhin ang mabilisang closing? Tanong niya. Kaya kong ihanda ang mga papeles bukas. Gawin mo, sabi ko. Biyernes ng umaga, nasa opisina na ako ng title company, pumipirma ng mga papeles ng may metodikong katumpakan. Nakilala ko ang mga bumili, sina Michael at Sarah Thompson, isang umaasang batang mag-asawa na nagpapaalala sa akin kina Angela at Marco. Bago sila nilamon ng sistema, gustong-gusto namin ang ginawa ninyo sa landscaping, sabi ni Sarah. Hindi ko na binanggit na hindi ako ang gumawa noon. Perpekto ito, sabi ni Michael, tinatanggap ang mga susi. Kinabukasan, makakalipat na sila. Sabado ng umaga, nagpasya akong magmaneho sa ari-arian sa huling pagkakataon. Pagdating ko, nakita ko ang isang U-Haul truck sa driveway. Sina Michael at Sarah ay abala sa pag-uutos sa mga mover ng may nakakahawang enerhiya. Isang kuna ng sanggol ang dinadala sa loob, isang batang pamilya na nagsisimula ng panibagong buhay sa isang bahay na nakakita ng labis na pagkabigo. Pumarada ako sa kabilang kalye, pinapanood si Sarah na nagtatanim ng mga bulaklak sa hardin habang si Michael ay nag-a-assemble ng isang swing set sa likod bahay. Ang eksena ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Biglang tumunog ang aking telepono, isang international number. Sinagot ko ito. Kasabay ng paghinto ng isang taxi sa tapat ng bahay, perpektong tiyempo. Unang bumaba si Angela, pagod mula sa biyahe, ngunit agad na naging alerto habang tinitingnan ang eksena. Pinayaran ni Marco ang driver, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa alarma habang pinoproseso ang U-Haul truck at ang mga estranghero sa inaakala niyang driveway. "Excuse me," sigaw ni Marco kay Sarah na tumingala mula sa kanyang paghahardin ng may palakaibigang pagtataka. "Anong ginagawa ninyo sa bahay namin?" Lumabas si Michael mula sa pinto, hawak ang mga papeles. "Bahay ninyo? Sa tingin ko ay may pagkakamali." Bumaba ako mula sa aking sasakyan at mahinahong naglakad papalapit sa eksena, may hawak na sobre. Nakita ako ni Angela, ang kanyang mukha ay dumaan sa pagkalito, pagkaunawa, at sa huli, purong galit sa loob lang ng 3 segundo. "Pa, anong nangyayari dito? Bakit may mga estranghero sa bahay namin?" Ang boses ni Angela ay may talas na pagod na akong marinig. Sina Michael at Sarah ay nagpalitan ng nag-aalalang tingin. "Ginoo, hindi ko alam kung sino ka," sabi ni Marco kay Michael, "pero kailangan ninyong ilabas ang mga gamit ninyo ngayon din." Itinaas ni Michael ang kanyang mga papeles. "Nasa akin ang titulo. Kahapon lang namin isinara ang deal." "Imposible yan. Ito ang aming bahay," sigaw ni Marco. Ang boses ni Sarah ay maliit ngunit determinado. "Siguro dapat na tayong tumawag ng pulis." Humakbang ako pasulong. Ang aking boses ay may kalmadong awtoridad na natutunan ko sa aking mga taon ng pamamahala sa mga construction project. Hindi na yan kinakailangan. Ang tono ni Angela ay naging mapilit. "Pa, ayusin mo to ngayon. Hinarap ko muna sina Michael at Sarah. Pasensya na sa pagkalito. Pakiusap, ipagpatuloy ninyo ang inyong paglipat." Pagkatapos ay lumingon ako kina Angela at Marco. Ang bahay ay naibenta dahil ito ay pag-aari ko. Namula ang mukha ni Marco.
Anong ibig mong sabihin na pag-aari mo? Tingnan mo ang orihinal na titulo, sabi ko. Hindi ito kailanman nailipat sa inyong mga pangalan. Ang boses ni Angela ay umabot sa pamilyar na pagsigaw. Hindi mo maaaring basta na lang ibenta ang aming tahanan. Maaari kong ibenta ang aking ari-arian, mahinahon kong sagot. At iyon mismo ang ginawa ko. Pag nanakaw to, ididemanda ka namin. Halos sumisigaw na si Marco. Gamit ang anong pera? Tanong ko. Naniniwala akong na-decline ang mga credit card ninyo sa Paris. May ibinulong si Michael kay Sarah na tumango at nagsimulang maglakad papunta sa kanilang pinto sa harap. Ang kanilang pinto sa harap na ngayon. Pakiusap, pumasok na kayo sa loob, sabi ko sa kanila. Hindi kayo kasama rito. Ang boses ni Angela ay naging desperado. Saan kami titira? Nasaan ang mga gamit namin? Inilahad ko ang sobre na hawak ko. Hinablot ito ni Marco, pinunit ito ng may galit. Pinasa niya ng malakas. Secure Storage, Unit 47B, Brady Street. Storage? Basag ang boses ni Angela. Inilagay mo ang buhay namin sa isang storage. Maingat kong iningatan ang lahat. Bayad na ang unang buwan. Nilukot ni Marco ang papel. Nakakabaliw to. Hindi mo maaaring gawin to sa pamilya. Ang pamilya ay hindi nag-iiwan ng ama sa isang bakasyon ng pamilya, sagot ko. Ibang-iba yon. Giit niya. Talaga ba? Lumapit si Marco. Sinusubukang takutin ako. Lalabanan namin ito. Lalabanan ka namin sa korte. Ang pagbebenta ay legal. Ang ari-arian ay akin. Ang boses ni Angela ay naging manipulative, ang tono na ginagamit niya mula pagkabata kapag may gusto siya. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak? Tinitigan ko siya ng matagal. Paano mo nagawa ang ginawa mo sa sarili mong ama? Sina Angela at Marco ay nakatayo sa bangketa. Ang kanilang mga maleta mula sa Europa ay nasa kanilang mga kamay pa rin, tila mga turista na naligaw sa buhay ng ibang tao. Naglakad ako pabalik sa aking sasakyan. Hindi pa to tapos, sigaw ni Marco sa likuran ko. Pumasok ako sa aking sasakyan at pinaandarang makina. Oo, bulong ko sa sarili ko. Tapos na. Lumipas ang 3 buwan. Ang ingay na dulot ng pag-uwi ni na Angela at Marco ay unti-unti nang humupa. Ngunit hindi pa tuluyang natatapos. Isang umaga habang nagbabasa ako ng dyaryo, may kumatok sa aking pinto. Isang process server ang nagabot sa akin ng mga legal na dokumento, ang demanda mula kina Angela at Marco. Pinirmahan ko ito ng walang anumang pagkagulat. Inaasahan ko na ito. Inaasahan ko na hindi sila susuko ng ganoon kadali, ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Hindi na ako ang dating ama na madaling matakot o madala sa emosyon. Ibang tao na ako ngayon. Ipinasa ko ang mga dokumento sa aking abogado, isang matalik na kaibigan na kilala ko na mula pa noong bata pa kami. Tiningnan niya ang mga papel, tumango at sinabi, "Huwag kang mag-alala, Gary. Wala silang laban dito. Malinaw na sayo ang ari-arian. Mananalo tayo." At ganoon nga ang nangyari. Pagkalipas ng ilang linggo, nasa kusina ako, sinusuri ang desisyon ng korte. Lawsuit dismissed. Idinismiss ng korte ang kaso. Ang desisyon ng hukom ay detalyado at walang simpatiya sa kanilang mga habol. Malinaw na sinabi na ang may-ari ng ari-arian ay may legal na karapatang ibenta ang sarili niyang pag-aari. At bilang dagok sa kanilang kahambugan, sina Todd at Lindsay ang inutusang magbayad para sa kanilang sariling mga bayarin sa abogado. Tumawag ang aking abogado sa loob ng 1 oras. "Malinis na panalo, Gary," sabi niya. Wala na silang basehan para umapela. Naramdaman ko ang isang malaking bigat na nawala sa aking mga balikat, hindi dahil sa panalo sa korte, kundi dahil sa wakas. Tapos na talaga. Nailagay ko na ang huling tuldok sa kabanatang iyon ng aking buhay. Ang lokal na tsismisan sa aming bayan ay naging abala sa loob ng ilang buwan. Sa coffee shop, naririnig ko ang mga usapan. Akala ko pa naman, mukhang desenteng tao yung asawa ni Angela, sabi ng isa. Laging mayabang yang manugang ni Gary, sabi naman ng iba. Kawawa naman si Mang Gary. Nagtrabaho ng husto sa buong buhay niya, tapos ganoon lang ang igaganti. Mayroon ding mga tinig na hindi sumasang-ayon. Ang pamilya ay dapat magkaisa anuman ang mangyari.
Ngunit natutunan ko ng hayaan ang mga opinyon ng iba na dumaan lang sa akin, tulad ng tubig sa dahon ng gabi. Isang hapon nakasalubong ko si Marcus Chen sa hardware store. "Kamusta ka na sa lahat ng nangyari?" tanong niya. "Mas mabuti kaysa sa inaasahan ko," sagot ko, at sa unang pagkakataon naramdaman kong totoo ang mga salitang iyon. Hindi na ako ang biktima, isa na akong survivor. At bilang isang survivor, alam kong oras na para magsimulang mabuhay muli, hindi lang para umiral, kundi para tunay na mabuhay. Nang hapong iyon, dumaan ako sa isang pet store na napansin ko ilang buwan na ang nakalipas. Sa loob, sa isang kulungan, may isang aso na agad na nakakuha ng aking atensyon. Isang 3-year-old na golden retriever na nagngangalang Max. Ang kanyang mga mata ay puno ng katalinuhan at kaunting kalungkutan. Naghahanap siya ng bagong tahanan dahil ang kanyang pamilya ay lilipat na sa ibang bansa, paliwanag ng may-ari. Nasanay siya sa pamilya, mabait sa mga tao at mahilig sumakay sa kotse. Lumuhod ako at agad na lumapit si Max. Ang kanyang buntot ay kumakawag na tila ba partikular na ako ang kanyang hinihintay. Ang koneksyon, agaran. Tila naintindihan ni Max ang aking kalungkutan at ako, nakilala ko ang kanyang pangangailangan para sa isang kasama na hindi siya iiwan. Isang oras ang lumipas, si Max ay nakaupo na sa passenger seat ng aking kotse. Ang kanyang ulo ay nakalabas sa bintana, ang hangin ay nililipad ang kanyang ginintuang balahibo. Pareho kaming patungo sa isang bagong simula. Nang unang gabi natulog siya sa tabi ng aking kama at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pareho naming naramdaman na hindi kami nag-iisa. Sa mga sumunod na araw kasama si Max sa aking paanan, nagsaliksik ako online tungkol sa mga travel trailer. Pinakamahusay na RV para sa mga senior travel ang nagdala sa akin sa mga artikulo tungkol sa kalayaan at pakikipagsapalaran. Sa mga dealership ng RV, sabik na tumulong ang mga salesperson. Nag-test drive ako ng isang 25-foot Airstream. Perpektong sukat para sa isang tao at isang aso. Ginamit ko ang trade-in value ng aking pangalawang sasakyan at ang bahagi ng aking ipon para bilhin ito ng cash. Agad na minahal ni Max ang buhay sa RV. Nagplano kami ng aming ruta, mga national park, mga maliliit na bayan. Mga lugar na palagi kong gustong makita ngunit ipinagpaliban dahil sa mga obligasyon sa pamilya. Obligasyong ako lang pala ang kumikilala. Ang umaga nang umalis kami sa aming bayan, ang aking bahay ay inihanda para sa isang mahabang pagkawala. Inayos ko na ang aking mga sulat at nakiusap sa mga kapitbahay na bantayan ang ari-arian. Habang naglo-load sa trailer, isinama ko ang mga gamit sa camping, ang mga supply ni Max, at isang photo album, mga litrato ni Angela noong bata pa siya. Bago kami binago ng pagkabigo at ng pera, naramdaman ni Max ang paparating na abentura. Ang kanyang pananabik ay nakakahawa habang pinaandar ko ang makina. Nagmaneho kami sa aming bayan sa huling pagkakataon. Tinaanan namin ang mga pamilyar na lugar na ngayon ay tila mas maliit na. Pagdaan namin sa Maple Street, nakita ko ang mga anak ni na Michael at Sarah na naglalaro sa bakuran. Ang bahay, sa wakas ay napuno na ng saya na nararapat dito. Ang karatula sa highway ay nagsasabing, "Baguio, 250 kilometro." Ang ulo ni Max ay nakalabas sa bintana. Ang aking kamay ay matatag sa manibela. Pareho kaming malaya sa wakas. Nang gabing yon, huminto kami sa isang scenic overlook sa Pangasinan. Natanaw ang dagat. Naglatag ako ng isang camping chair. Habang lumulubog ang araw, pinipinta ang kalangitan ng mga kulay kahel at lila na hindi ko kailanman binigyan ng pansin noon. Umupo si Max sa tabi ko, kontento at tapat. Walang agenda maliban sa pagsasama, walang hinihinging kapalit, walang mga nakatagong motibo, pagmamahal lang. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, naramdaman kong nasa tamang lugar ako. Hindi na ako ang ama ni Angela na naghihintay ng tawag. Hindi na ako ang bangko na handang maglabas ng pera. Ako si Gary, kasama ang aking matapat na kaibigan na si Max. At sa aming harapan ay isang bukas na daan, puno ng mga posibilidad.
puno ng buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito sa mga komento. Salamat sa pakikinig.